Unang beses naligo ang dalaga sa probinsya, pero si Lola ay baliw na baliw sa pagtulak ng pinto sa labas. Walang magawa ang dalaga kundi tumayo at buksan ang pinto. Hindi lang ito ang kakatuwang pangyayari. Halimbawa, sa gabi, mahigpit siyang niyayakap ni Lola habang natutulog. Kahit pagpunta sa banyo sa madaling araw, kailangang sumama si Lola. Maging sa pagkain, si Lola rin ang nagpapakain sa kanya. Ang ganitong kaindom na pagtrato ay hindi komportable para sa dalaga. Pero hindi pa rin niya ito pinigilan. Dahil alam niya, na natatakot si Lola na bigla na lang siyang mawala muli. 12 taon na ang nakalipas. Namatay ang ama ni Weiji at muling nag-asawa ang ina. Iniwan siyang mag-isa kasama si Lola. Ngunit sadyang mapagbiro ang tadhana. Isang araw, dinala ni Lola si Weiji sa palengke. Ngunit sa isang saglit lang ng paglingon, bigla na lang nawala si Weiji. Agad na nagpanik si Lola. Walang tigil siyang naghanap sa gitna ng mataong lugar. Ngunit ni anino ni Weiji ay di niya nakita. Sa loob ng 12 taon, hindi tumigil si Lola sa paghahanap kay Weiji. Nagkabit siya ng mga poster sa bawat sulok ng lungsod. Maging ang lahat ng ipon niya ay ginastos para mag-anunsyo sa mga karton ng gatas. Pero hanggang ngayon, wala pa ring balita kay Weiji. May nag-alok ng dobleng halaga para bilhin ang bahay ni Lola. Ngunit agad niyang pinalayas ang mga tao. Dahil natatakot siyang baka hindi na makita ni Weiji ang kanilang bahay kung sakaling bumalik siya. Kung ibebenta ko ang bahay, paano pa makakauwi si Weiji? Hindi binaygo ng langit ang masigasig. Isang araw, dumating ang magandang balita. Matapos ang 12 taon, natagpuan na si Weiji. Pagkarinig ni Lola ay agad siyang tumakbo papunta sa istasyon ng pulis. Halos hindi na siya mapigilan ng kapitbahay na si Kuya. Sobrang sabik na sabik siyang makita ang apo. Mula sa pulis nalaman ni Lola, na si Weiji pala ay dinukot ng ina upang isama sa bagong pamilya. Ngunit hindi nagtagal, nasangkot sa aksidente ang kanyang ina. Hindi rin siya inalagaan ng amain. Pinadala siya sa ampunan at pinabayaan. Dumating si Weiji sa sandaling iyon. Isa na siyang ganap na dalaga, kaya't hindi siya agad nakilala ni Lola. Pero suot pa rin niya ang pulseres na bigay ni Lola. Mabilis na lumapit si Lola at hinaplos ang kanyang pisngi. Sigurado siyang si Weiji iyon. Bakit hindi mo hinanap si Lola? Sabi ni Mama, patay na raw po kayo. Gaano karaming luha ang nilunok mo sa panahong iyon? Bumalik si Weiji sa probinsya kasama si Lola. Ayaw siyang pagtrabahuhin kahit kaunti. Pinapahinga lang siya palagi. Sa ikatlong araw, dinala siya ni Lola sa palengke para mamili ng damit. Si Lola na dating matipid sa sarili. Kapag para sa apo, palaging pinipili ang pinakamahal at pinakamaganda. Gusto niyang kunan ng 12 taon ng kakulangan sa pagmamahal. Ngunit ang sobrang pagmamahal ni Lola ay nagbigay ng kalituhan kay Weiji. Unti-unti siyang lumayo kay Lola. Madalas siyang mag-isa sa tabing dagat buong hapon. Kahit pagkatapos ng klase, siya ang huling umuwi. Kahit gaano siya katagal bago umuwi, si Lola ay palaging naghihintay sa ilalim ng mag-ilaw na ilaw ng poste. Araw-araw, si Lola ay nagluluto ng iba't ibang putahe para kay Weiji. Kapag may tinik sa isda, tinatanggal ito ni Lola isa-isa. Nakikita maliit lang ang subo niya. Agad siyang sinusubuan ni Lola ng isang malaking kutsara. Ang bahay na dati hindi niya kayang ipagbili. Ngayon ay nagmamadali na siyang ibenta para sa kinabukasan ni Weiji. Bukod sa pag-aalaga sa araw-araw, maging sa pag-aaral ni Weiji, nagbibigay ng regalo si Lola sa mga guro. Umasa siyang pagtuunan ng pansin ang kanyang apo. Namula ang mga mata ni Weiji. Mula sa hindi sanay, hanggang sa matinding pagkakaantig, unti-unti niyang natutunang tanggapin ang pagmamahal ni Lola. Araw-araw niyang suot ang hair clip na binili ni Lola. At palaging umuupo kung saan siya makikita ni Lola. Nang bata pa si Lola, lumalangoy siya sa dagat para manghuli ng lamang dagat. Kaya ang kanyang balat ay tuyo at sunog sa araw. Kaya nilapitan siya ni Weiji at inahiran ng sunscreen. Ngumiti si Lola kay Weiji. Alam niyang iyon ang paraan ng apo sa pagpapakita ng pagmamahal. Nang malaman niyang si Lola ay isang henyo, nagkabit si Weiji ng tangke ng oxygen. At tumalon sa dagat kasama si Lola. Tuwang-tuwa si Lola. Ipinasya niya si Weiji sa mga lugar na pinagtatrabahuhan niya. Magkahawak kamay silang dalawa, lumangoy sa gitna ng mga isda at lampas sa mga correlay, patungo sa kailaliman ng dagat. Lahat ay tila papunta na sa mas magandang kinabukasan. Ngunit isang tawag ang gumambala sa payapang buhay. Tumawag ang dati niyang barkadang Siga. Hiningan siya ng pera at tinakot. Kung hindi siya magbibigay, sasaktan daw nila ang kaibigan niyang babae. Dahil sa takot, ninakaw ni Weiji ang bankbook ni Lola. Ngunit nang humarap siya sa ATM, siya'y nag-alinlangan. Ito ang buong ipon mula sa pagbenta ng bahay ni Lola. Hindi nagawang kunin ito ni Weiji. Kaya habang wala si Lola, palihim niyang ibinalik ang bankbook. Ngunit nakita siya ng kapitbahay na si Kuya. Dahil nagduda, agad niyang sinabihan si Lola na mag-ingat. Pero galit na sinigawan siya ni Lola. Hindi siya naniniwalang magagawa iyon ni Weiji. Narinig ni Weiji ang kanilang pag-uusap. Dahil sa matinding konsensya, pumunta siya mag-isa sa tabing dagat at nanigarilyo. Hindi alam kung ano ang iniisip. Biglang lumitaw si Lola sa likuran niya. Agad niyang pinatay ang sigarilyo sa gulat. Pero sa halip na pagalitan, humingi si Lola ng isa rin. At ginaya ang estilo ni Weiji sa paninigarilyo. Weiji, ano ang mas malawak, ang dagat o ang langit? Siyempre, ang langit. Natigilan si Lola sa sagot. Sunod-sunod niyang nilanggap ang usok. At dahan-dahang isinandal ang ulo kay Weiji. Kahit gaano kahirap at nakakapagod ang buhay. Basta't may isang taong kasama mo sa laban, sapat na. Iyan ang tunay na buhay. Ako'y handang maging kasama mo. Mamuhay ka ayon sa gusto mo. Gagawin ni Lola ang lahat para sa'yo. Lubos na naantig si Weiji sa mga sinabi ni Lola. Kahit lahat ay nagdududa sa kanya, si Lola lamang ang naniniwala, at matatag na nasa kanyang panig. Nagpa siya si Weiji na suklian ang pagmamahal ni Lola. Sinimulan niyang mag-aral ng mabuti. Napansin ng guro ang natatanging galing niya sa pagguhit, at kusang nagturo sa kanya. Dala ang pagmamahal niya kay Lola. Nagawa niya ang isang obra na tunay niyang ikinatuwa. Lubos itong ikinatuwa ni Lola.
Namumuo ang luha sa kanyang mga mata, pati ang guro ay labis na naantig sa drawing. Sa ilang linya lamang, naipinta niya ang kabaitan at hirap ng isang matanda. Agad nagpa siya ang guro, isasali siya sa isang patimpalak sa pagguhit. Sobrang tuwa ni Weiji, unang beses sa kanyang buhay na kinilala siya. Sa wakas, makakabuhay siya bilang isang normal na dalaga. Ngunit isang lalaki ang gamulo sa lahat. Paglapit niya, agad siyang hiningan ng pera. Pinilit pa siyang magnakaw at mangikil. Kung hindi, ibubunyag niya ang lahat kay Lola. Nanginig si Weiji sa takot, ngunit wala siyang magawa dahil ang lalaking ito ay ang kanyang tunay na ama. Sa katunayan, hindi si Weiji ang tunay niyang pangalan. Ang totoo, siya si Yunju. Kapatid niya si Weiji sa ina ngunit iba ang ama. Ang tungkol kay Lola at sa buhay sa probinsya ay mga kwentong ikinwento ni Weiji sa kanya noong bata pa sila. Noong araw, nasangkot sa aksidente ang kanilang pamilya. Si Weiji at ang kanyang ina ay namatay sa mismong lugar. Upang makuha ang malaking halaga ng insurance, isinuot ng ama ang pulsaries ni Weiji kay Yunju at nagsinungaling na anak niya ang namatay. Matapos makuha ang bayad, ipinasok niya si Yunju sa ampunan. At nang magkaedad si Yunju, pinilit niya magnakaw at manloko para mapakain siya. Dahil dito, nakisama si Yunju sa mga siga sa lansangan. Isang araw, nakipagkita siya sa isang matandang lalaki sa hotel. Habang naliligo si Kuya, palihim niyang binuksan ang pinto. Paglabas ni Kuya mula sa banyo, nagkunwari siyang siya naman ang maliligo. Maya-maya, sumugod ang mga siga na may hawak na kamera, at walang tigil na kinuna ng larawan si Kuya. Doon lang niya napagtanto na naloko siya. Tinangka niyang saktan si Yunju, ngunit pinigilan siya ng dalawang siga. Ito ang paraan nila para mabuhay. Araw-araw si Yunju ay nabubuhay sa takot at pangamba, ngunit ang matandang lalaki ngayon ay hindi pumayag. Kaya't binugbog siya ng mga siga. Bagaman hindi siya napatay, malubha ang kanyang pinsala. Sa takot na mahuli, nag-empake at nagtangkang tumakas ang grupo. Ang kaibigan ni Yunju ay bumili ng gatas gamit ang natitirang pera. At doon niya nakita ang poster ni Lola na naghahanap kay Weiji. Kaya naisip niyang magpanggap bilang si Weiji para magkaroon siya ng tahanan at pagkain. Ngunit ang pagmamahal ni Lola, ayaw na niyang bumalik sa dati niyang magulong buhay. Ngunit natatakot siyang sumuwi sa ama. Gabing iyon, buong gabi siyang umiiyak. Kinabukasan, habang wala si Lola, kinuha pa rin niya ang bankbook at ibinigay sa kanyang ama. Dumating ang araw ng paligsahan. Hinawakan ni Lola ang kanyang kamay at paulit-ulit na paalala. Naalagaan niya ang sarili niya ng mabuti. Lalong nadagdagan ang konsensya ni Weiji. Ayaw na niyang patuloy na lokohin si Lola. At ayaw na rin niyang humarap pa sa kanya. Kaya pagkatapos ng paligsahan, iniwan niya ang isang sulat ng paghingi ng tawad at umalis. Matagal nang may kutob si Kuya na may kakaiba kay Weiji. Kaya palihim siyang nagpa-DNA test. At lumabas na walang kaugnayan sa dugo si Lola at Weiji. Ngunit hindi naniwala si Lola. Para sa kanya, si Weiji pa rin ang tunay niyang apo. Ngunit kinabukasan, nadakip si Weiji at dinala sa presinto. Muli, nagmadaling dumating si Lola na puno ng pagkabahala. Gusto niyang isama pa uwi si Weiji. Ngunit nanatili si Weiji na walang reaksyon. Halos nagmamakaawa si Lola. Sinasabi ng iba na hindi ikaw si Weiji. Hindi ako naniniwala sa resultang iyon. Kung sasabihin mong ikaw si Weiji, ikaw nga si Weiji. Tingnan mo si Lola. Habang naririnig ang munting pakiusap ni Lola, yumuko si Weiji at mahina siyang nagsabing, patawad. Pagkatapos ay inamin niya ang kanyang tunay na pagkatao. Ang totoong apo ni Lola ay namatay na 12 taon na ang nakalipas. Hindi makapaniwala si Lola, at ayaw niyang tanggapin ang katotohanan. Hanggang makita niya ang puntod ni Weiji. Tuluyang nawala ng malay si Lola. Sa kabilang banda, si Weiji. Dahil sa labis na konsensya, inamin niya ang lahat. Ayaw na niyang ipagpatuloy ang panlilinlang. Kaya isinumbong niya sa pulis ang kanyang ama, at ibinalik ang lahat ng pera ni Lola. Pagkatapos ay ginamit niya muli ang kanyang tunay na pangalan, Yunju. Ang kanyang ama ay nakulong dahil sa pandaraya, habang si Yunju naman ay napasok sa Juvenile Detention Center. Muling namuhay mag-isa si Lola, ngunit palagi pa rin siyang nagsasandok ng 2 mangkok ng kanin. Parang naririnig pa rin niya ang tinig ng kanyang apo. Lola, nagugutom na po ako. HMM, anak ko, kain na tayo. Ngunit ang lahat ng ito ay ilusyon lamang ni Lola. Dumating siguro dala ang obra ni Yunju. Nanalo si Yunju ng unang gantimpala sa patimpalak sa pagguhit. Ngunit tumalikod si Lola at ayaw tanggapin. Pero iniwan pa rin ng guro ang painting. Dahil sa inyo, nagsimulang iguhit ng bata ang isang mas maliwanag na mundo. Kayo ang pangunahing tauhan sa larawang ito. Pagkaalis ng guro, hindi na nakatiis si Lola at binuksan ang painting. Sa larawan, magkahawak kamay si Lola at si Weiji. Kasama si Yunju, lumalangoy sila sa aso na karagatan patungo sa liwanag. Ang pamagat ng painting ay Gaobay, pag-amin. Punong-puno ito ng pagmamahal ni Weiji para kay Lola. Sa sandaling iyon, pinatawad ni Lola si Yunju. At naunawaan ang kanyang tahimik na pagmamahal. Makaraan ng 1 taon, lumaya si Yunju at nagsimulang mamuhay ng normal. Kung ikukumpara sa dati, mas malambot at puno ng pag-asa ang kanyang mga mata. Ngunit hindi pa rin siya lubusang mapatawad ang sarili sa panlilinlang kay Lola. Hindi niya alam kung paano siya haharapin. Kaya kahit labis ang pananabik, hindi niya magawang makita si Lola. Hanggang sa isang araw, dumating si Kuya at hinanap siya. Doon niya lang nalaman na may Alzheimer na si Lola. At nawawala na siya ng 1 linggo. Kasama si Kuya, nagtungo siya sa care home ni Lola. Nakita niya ang mga guhit sa buong pader. At ang litrato nilang dalawa ni Lola. Doon niya na lamang pinatawad na siya ni Lola. Iniwan ni Yunju ang lahat para hanapin si Lola. Sa wakas, sa parehong kalsadang nawala si Weiji noon. Nakita niya ang pamilyar na likod ng isang matandang babae, Lola Jichen. Agad tumakbo si Yunju at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Lola. Gaya ng pagkakahawak ni Lola noon sa kanya, na parang kapag binitiwan ay mawawala ang mahal na tao. Ngunit dahil sa Alzheimer, hindi na siya nakikilala ni Lola. Weiji, wala ka nang dapat puntahan. Manatili ka lang sa tabi ko, pwede ba? Sa narinig, napaiyak si Yunju, puno ng pagsisisi at damdamin. Matapos maayos ang lahat, bumalik sila sa probinsya. Bagamat nabenta na ang bahay ni Lola, wala pa rin nakatira rito.
Matapos makiusap si kuya sa bagong may-ari, umayag itong patirahin muli si Lola pansamantala. Sa tulong ng mga kapitbahay, naging maayos muli ang bahay. Muling nanirahan si Yunjo at si Lola roon. Ngunit ngayon, si Yunjo na ang nag-aalaga kay Lola. Umilipas ang mga araw, lalo nang tumatanda si Lola. Mahina na ang kanyang kilos at pag-iisip. Gaya ng isang bata, ginugulo niya si Yunjo habang nagpipinta. Nilalagay niya ang pintura sa mukha ni Yunjo. Gaya ng pagpapalayo niya noon kay Yunjo. Ngayon siya naman ang inaaruga ni Yunjo. Isang gabi, matapos patulugin si Lola, habang naglilipit si Yunjo, nakakita siya ng tape recorder. Pagbukas niya, narinig niya ang boses ni Lola. Isang mensahe na inirecord ni Lola habang siya'y malinaw pa ang isip. Noong araw na tanungin niya si Yunjo, kung alin ang mas malawak, ang dagat o langit. Doon niya na lamang hindi si Weiji ang kaharap niya. Dahil 12 taon na ang nakalipas, sinabi niya kay Weiji, na mas malawak ang dagat kaysa langit. Pero hindi niya ito kayang paniwalaan noon. Kahit sa huli ay lumabas ang katotohanan. Hindi pa rin niya sinisi si Yunjo. Bagkus ay itinuring pa rin siyang sariling apo. At patuloy na minahal siya ng lubos. Ikaw ang apo ko. Walang kinalaman kung may dugong magkadugo. Huwag mo nang pag-aksayahan ng oras ang ganitong bagay. Dahil mula sa pool, ikaw ay apo ko na. Apo ko. Buong buhay ko, tubig dagat lang ang naging pagkain ko. Ikaw dapat, mamuhay ka ng marangya at masagana. Ang malungkot kong buhay. Sa huli, nakilala kita. Ngayon, nasa harapan ko na ang kamatayan. Paano ako aalis kung iiwan kita? Habang pinakikinggan ng mensahe, umiyak ng labis si Yunjo. Paulit-ulit siyang humihingi ng tawad. Ngunit si Lola ay nasa huling yugto na ng kanyang buhay. Isinugod siya sa ospital. Nang magising si Lola, sa wakas, binigkas niya ang tunay na pangalan ni Yunjo. Yunjo. Ngayon pupunta na ako kay Weiji. Panahon na. Mas matagal ko na siyang pinaghintay. Paano naman ako? Ikaw, syempre, kailangan mong mabuhay. Dapat mabuhay ka ng maayos. Huwag mong punuin ng lungkot ang isipan mo. Dahil dumating ka at naging apo ko, lubos akong nagpapasalamat. Sa huli, pumanaw si Lola, si Yunjo, na hindi sanay magpahayag. Sa wakas, nasabi rin ang matagal ng nais. Lola, mahal kita. Sa isang iglap, isang magandang paru-paro ang lumipad palabas ng bintana. Lumipad ito sa gitna ng gininto ang bukirin ng bulaklak. Sa wakas, nakasama ni Lola si Weiji, at hindi na muling nagkaiwalay. Dahil sila'y mananatiling magkasama sa obra ni Yunjo, at mananatili sa kanyang puso magpakailanman. Ayun, nauunawaan na rin ni Yunjo ang sinabi ni Lola, na mas malawak ang dagat kaysa langit. Dahil ang dagat ay palaging yumayakap sa langit, handang maging dagat si Lola, upang siya'y makalipad ng malaya sa langit, sapagkat iyon ang kanyang tahimik ngunit malalim na pagmamahal. Ang pag-ibig ni Lola Jichen ay tila liwanag, na nagligtas sa apong binabalutan ng lamig, at ang pagbabalik ng apo ay isa ring liwanag, na nagliwanag sa madilim na 12 taon ng buhay ni Lola. Ang pagmamahal ay hindi nakabase sa dugo, dahil ang tunay na pagmamahal ay kayang lampasan ang lahat.